Corinthians chapter number 9. 2 Corinthians chapter 9. Let's continue our series of preaching about giving. Wala nag-amen ha. Alam nyo mga kapatid, wag tayong mapalagay o magsawa na mag-aral patungkol sa pagbibigay sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mapagbigay. Honestly speaking, mga kapatid, kung hindi po tayo binibigyan ng Diyos, hindi niya sinusustain yung ating pangangailangan araw-araw, lahat tayo wala dito. Naniniwala ba kayo na? Sino nagbibigay ng hininga mo? Panginoon. Ay, wala hong butika dito na pwede kang bumili ng hininga. Diba? Kahit bad breath yan, wala kang mabibili dyan. Bakit? Nasa inyo yun eh. Alright. 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9, beginning from verse number 6 down to verse number 7. Number 7. Okay, nandiyan na kayo? Ulit, basahin ko po at sundan ninyo. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pang-8 puntos natin ay, for God loveth a cheerful giver. Yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Amen. God loveth a cheerful giver. Tayo mag-pray. Panginoon, salamat po sa aming pong mga awitin, Panginoon, na aming narinig to prepare our hearts for your message, O God. Please help us na kami magkaroon muli ng teachable na puso, Panginoon. Mapagpakumbabang isip, Panginoon. At masumpungan niyo kami, Panginoon, na anuman pong nakikita niyo na hadlang sa aming mga practices, sa aming mga puso, sa aming mga nakasanayan, Panginoon, sa buhay namin, na kami hindi pa masunurin at hindi pa masaya sa pagbibigay, tulungan niyo kami, Panginoon, na matuto po ang bawat isa. At kausapin niyo rin po ang inyong pong mga anak na nakikinig sa kanya-kanyang saan po sila naroroon ngayon. At nakikinig po sila, Panginoon, through Facebook Live. Kausapin niyo rin po sila, Panginoon. Makita po namin totoong kalagayan namin. Makita namin yung kagandahan ng pagbibigay, Panginoon, blessing ng pagbibigay. At makarating din po kami, Panginoon, doon sa ganong kalagayan na kami masumpungan ninyo na masaya na nagbibigay. Magbalayan niyo po ang mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Ulit, wala na pong tatayo-tayo, wala na pong nagkukwentuhan. Huwag niyong, alam niyo, pag nakikinig kayo may mga katabing bata, huwag niyong laruin yung bata habang nakikinig. Hindi niyo alam, nagiging instrumento ng diablo yan, yung batang yan, para ikaw mismo ay hindi ka makakapakinig ng salita ng Diyos. Ulitin ko sa inyo, kaya tayo nandito lahat, mula sa akin hanggang sa inyo, ay ang Diyos ay may mensahe para sa atin. Amen? At naniniwala naman ako na ang Diyos ang nagbalik sa inyo ngayon dito. Hindi po ang diablo. Nakikinig tayo? Ayan. So bakit? Kasi may mahalagang mensahe uli ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Tandaan ninyo, sinasabi ko nga sa inyo nung kahapon, Sabado pa ito, ang mensahe ng Diyos lagi sa atin mula sa Biblia ay mensahe mula sa langit. Amen? Pinakamataas na mensahe. Now, itong pinag-uusapan natin ay ang ating series of preaching about giving is bakit tayo ay magbigay? Bakit tayo nagbibigay
sa Panginoon. Amen? Ayan, I hope na isulat nyo yung mga unang puntos natin para hindi na tayo magkonsumo ng oras at pupuntahan na lang po natin yung tema ng ating pag-uusapan ngayong pong hapon. Ang tema ng ating pag-uusapan ngayong hapon ay God loveth a cheerful giver. Amen. Now, itong binasa natin, mapapansin po natin, itong mga binasa natin ay chapter 9, makikita nyo from verse number 1, ito'y sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Paul reminded the Corinthians na yung kanilang fulfillment, yung kanilang mga pangako, yung kanilang mga commitment na ginawa nila, ayon po sa chapter 8, verses 10 to 12, ay sila po'y may commitment na mag-iipon sila, mangungulekta sila, mag-offering sila, mga kapatid, ng financial gift para dalhin nila doon sa Jerusalem, para doon sa mga believers doon na nangangailangan financially. Amen. So, hanggang sa nangyari naman, mga kapatid. Kaya ito yung encouragement ni Apostol Pablo sa kanila. Anong sabi ni Paul? But this I say, sabi ni Paul, sabi niya, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Alam nyo, ang Bible, mga kapatid, napaka-practical. Di ba? Nakikinig tayo? Amen. Very simple ang Bible. Sabi niya, kung ikaw ay magbigay na matipid, ang balik niyan tipid din. Di ba? Kakaunti rin. Pero pag ikaw ay nagbigay sagana, ang balik din niyan ay sagana rin. Kaya nga ang sabi ng Bible dito, every man according as he purpose in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity. Ang sabi dito ay tuwing tayo magbibigay, mga kapatid, laging may purpose. Laging may purpose. Bawat inuutos ng Diyos sa atin ay mahalagang pautos yan. Mahalagang kautusan yan. Hindi lamang po yung 10 utos ang mahalagang kautusan, kundi lahat ng mga sinasabi ng salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos, kagaya natin, ay mahalaga yan para sa atin. Napakinggan ninyo, ang benepisyo lagi ay, ang gain lagi ay hindi sa Panginoon, kundi sa taas sa atin pag sinunod natin. Ang blessing lagi ay sa atin, hindi sa Panginoon. Amen. Matutuwa lamang ang Panginoon pag nakikita niya yung ating ugali. Kaya mapapansin niyo dito, ang tinutukoy dito sa pagbibigay is not really the amount. I believe amount is very important, but hindi po yun muna yung amount, kundi yung munang character natin. Naunawan niyo? Kasi tinan niyo dito, anong sabi niya? Magbigay tayo ay hindi tayo nagbibigay na napipilitan. Sabi niya, so let him give, not grudgingly or of necessity. Hindi rin dapat tayo magbibigay kung may pangangailangan. Ang pinakamaganda talaga na character. Come on. Hey. Makinig, walang matulog. Amen. Hindi oras to para matulog tayo. Oras ito para makinig tayo. Nakikinig, amen. Alam niyo, maganda kasi, learn to shout amen para hindi tayo makatulog. Amen. Ayan. So, pakinggan niyo na maigi. Ang tinutukoy dito, mapapansin po ninyo, sabi ng Biblia, huwag kang magbigay na tipid. Kundi pag nagbigay ka, mga kapatid, sagana, sapagkat anumang tinanim natin, ayon sa Biblia, yun din po ang aanihin natin. Basic po yun, mga kapatid. Basic po yun. At ang sabi niya, huwag kang magbigay na napipilitan. Kung pilit na ikaw ay, habang ikaw, pag nagbibigay ka, tapos napipilitan ka, huwag ka na magbigay. Amen. And then sabi niya, huwag ka lang magbigay pag merong pangangailangan. Nakuha niyo, mga kapatid? Kundi magbigay tayo sapagkat ang pagbibigay ay isang kagalakan na trabaho. Amen. Sapagkat, mga kapatid, sabi ng Bible dito, tingnan niyo, sabi niya, huwag kang magbigay na kaunti, sapagkat pag nagbigay ka ng kaunti rin ang balik niyan. Subalit pag nagbigay ka ng sagana, sagana rin ang balik niyan. At ang sabi niya ay, pag nagbigay tayo, hindi rin pilit.
or sapagat may pangangailangan. Bakit? For God loveth a cheerful giver. For God loveth a cheerful giver. Now, alam niyo, iniisip ko to. Why it is really in giving, cheerfulness is very important. Naunawan niyo ba yun? Bakit kaya pagdating sa pagbibigay, yung kagalakan na attitude sa pagbibigay ay napakalaga sa Panginoon? Amen. Anong sabi niya? Pag masaya ka na nagbibigay, ay minamahal ka ng Panginoon. Naalala niyo ba? Ito ay magandang illustration. Kayo po ba'y masaya sa soul winning? Amen? Bakit? Sapagkat ang soul winning ay isang activities ng isang anak ng Diyos na napakasaya. At ito'y nagbibigay, mga kapatid, ng kasiyahan sa langit, kalangitan. Amen. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Ngayon, bakit kaya ang Panginoon, mga kapatid, ay natutuwa, masaya siya doon sa isang anak niya na pag nagbigay ay masaya. Masaya. Amen? Sapagkat, mga kapatid, ang Diyos nung nagbigay sa atin ay masaya rin. Hindi po nagbigay ang Diyos, mga kapatid. Hindi niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, mga kapatid, sapagkat hindi, nung ang Ama ay ibinigay yung kanyang bugtong na anak, hindi napilitan lamang ang Diyos. Naunawa natin, mga kapatid? Hindi napilitan ng Panginoon, kundi ang Diyos ay kusang ibinigay yung kanyang anak para sa atin. Kusa. Ganon din, mga kapatid. Huwag tayong magbigay na walang pagkukusa. Huwag tayong magbigay na napipilitan lang tayo. Amen? So, anong meron dito sa salitang cheerful? Nakikinig tayo? Anong nakapaloob dito sa salitang cheerful na tinatawag? Why God loveth a cheerful giver? Amen. Why God loveth a cheerful giver? Anong meron dito sa word na cheerful na nakapaloob, mga kapatid? Alam niyo kung anong meron dito sa cheerful na nakapaloob? The attitude of the giver. The attitude of the giver. Nakikinig tayo, amen. Because our attitude, every time we give, our attitude when we give is more important than the amount we give. Amen. Amen. Because God is really concerned about how we give from the resources we have. Yun ang unang concern ng Panginoon, mga kapatid. Papaano tayo magbigay? Hindi po muna doon sa amount ng ating binibigay, mga kapatid, kundi doon muna sa attitude ng ating ibinibigay. In fact, makinig kayo na maigi, mga kapatid. In fact, anumang ibinigay natin na amount, yun po ang nagsasabi anong klaseng attitude meron tayo. Amen, amen. Parang halimbawa, alright, nagbigay ka ng bulaklak doon sa minamahal mo. Alam nga naman na yung bulaklak na binigay mo doon sa minamahal mo talaga, mga kapatid, ay nanggaling lang sa lantang-lantang bulaklak. Hindi ka magbibigay. Amen? Nakikinig ba kayo kay mga binata? Ikaw, Gilbert, gusto mo bang magbigay ng lantang bulaklak doon sa minamahal mo na babae? Gusto mo ba? Kahit na bulaklak ng kalabasa yan, fresh na bulaklak yan. Amen? Ikaw, Mark, gusto mo bang magbigay ng lantang-lanta, bulaklak na amoy kabaong? O bulaklak na amoy rosas na pulang-pula, na violet, na yellow, na blue? Ano ba yun? Habang nagbibigay si Brother Mark, nanginginig pa yan. I love you. Amen. Kaya lang sino yung binibigyan niyan, hindi ko alam. Ayun. So, mga kapatid, napansin po ninyo, that's why the word
The word, isa-isa natin to, grudgingly. Anong ibig sabihin ng grudgingly? Kasi tinan nyo doon, balik tayo doon sa text natin. Sabi ng Bible dito, grudgingly means grief, sadness, sorrow, heaviness. Yung may kabigatan ka, yung may kalungkutan ka, yung hindi masaya yung kalooban mo. Kaya sabi ng Bible dito mga kapatid, ang sabi niya, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as his purpose in his heart. So let him give not. Is that clear mga kapatid? Not grudgingly. Anong ibig sabihin? Huwag tayong magbigay na merong sadness. Amen. Huwag tayong magbigay na merong heaviness, merong kabigatan sa ating mga puso. Kundi ang sabi ng Diyos, magbigay tayo na may kagalakan sa ating mga puso. Amen. Cheerful. Anong ibig sabihin ng cheerful? Propitious. Propitious. Ibig sabihin, may magandang loob. Amen? May magandang kalooban. Or merry. Meaning, hilarious. Merong masaya na sa loobin mga kapatid. Prompt or willingness. Yung hindi na napipilitan, laging may initiative. Hindi mo natitignan kung hindi na kailangan na tanungin ko anong pangangailangan. Basta meron tayo mga kapatid, ay magbigay tayo. Kasi darating ang panahon, wala na tayo. Kaya ang pinakamaganda, hanggat meron tayo, ay meron tayong kaliksihan, meron tayong tinatawag na good spirit. The word cheerful means lively or good spirit or joyful. Nakikinig tayo? Merry heart. Merry heart. Now, tinan natin. Merry heart. Naalala niyo yung word na merry heart? In Proverbs 15:13. Punta natin to. Dandahin lang natin. Proverbs 14:13. Proverbs chapter 14. O chapter 15, verse 13. Alright, nandiyan na kayo. Amen. Ano sabi ng Bible dyan? Proverbs 15:13. Let's read together. Verse number 15, verse 13. A merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart, the spirit is broken. Now, tandaan niyo yan. Saan nanggaling yung salitang merry? Nanggaling sa salitang cheerful. Amen. Kaya sabi dito, a merry heart maketh a cheerful countenance. Alam mo, pagka masaya ang saloobin mo, masaya ang kalooban mo mga kapatid, alam nyo ba na meron kang masayang panlabas? Amen. Meron kang masayang panlabas. Now, tinan nyo, drop down to verse number 15. 15 verse number 17. Ito, mas maganda to. 17 verse number 22. Ayan, ito, maganda to. Alright, nandiyan na kayo? Minimemorize natin ito pagka nagbabasa tayo ng Book of Proverbs. Amen. Now, basahin natin. Ready, read. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Nakuha nyo yan? Ano sabi ng Bible dyan? A merry heart. Like a merry heart doeth good. So, nakita nyo mga kapatid, ang masayang saloobin, ang masayang puso, ang may kagalakan na puso, may ginagawa. Ano ang magagawa? Makinig kayo na maigi. Ano ang magagawa ng masayang puso? Ang sabi ng Biblia, do it good like a medicine. Parang gamot o nakakagamot. May ginagawa ang masayang puso, ang sabi niya, ang power niyan, ang kapangyarihan ay parang gamot. Na makinig kayo maigi mga kapatid.
pag tayo'y natuto na magbigay, na may kagalakan sa ating mga puso, alin nyo ba na gamot yan para sa iba? Ha? Intindihan nyo ba yan? Pero pag tayo po'y nagbibigay na pilit at walang kagalakan sa ating mga puso, mga kapatid, lason yan sa iba. Walang blessing yan. Curse yan, mga kapatid, sa iyo. That's why we learn the right attitude of giving at wala nang tatalo sa pag-uugali, sa character, sa attitude ng pagbibigay, maliban sa nagbibigay ka na masaya kang nagbibigay. Amen, mga kapatid. So let's say, ano ang nasa loob itong word na cheerful? Ito ba ay ang kanyang nasa loob ay tulog ba na nakikinig? Nakatulad ng iba? Hindi ho. Alam mo, iniisip-isip ko talaga ito. Anong meron sa loob ng cheerful note na ito? Bakit? Bakit, mga kapatid, na very touching sa Panginoon? Nakikinig ba tayo? Kasi tinan mo dito, ano sabi ng Bible dito? Bible dito, sabi niya, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Saan nai-inlove ang Panginoon? Saan natatouch ang Panginoon? Sa mga giver na merong kagalakan. Ano meron sa loob itong word na cheerful, mga kapatid? Number one. Alam mo kung nakita ko dito? Honesty. Amen. Honesty. Ako'y naniniwala, mga kapatid, a cheerful giver is an honest giver. Amen. Alam nyo ba, kaya tayo hindi masaya sa pagbibigay natin kasi yung binibigay natin, alam natin, hindi totoo. Alam natin, nagsisinungaling tayo. Pero mga kapatid, pag nakatanggap pa ng 5,000, magkano ang tithes nun, mga kapatid? 500. Pag ibinigay mo yung totoong tithes nun, mga kapatid, alam mong masaya ka. Pero kahit na meron kang tinanggap na 5,000, nagbigay ka ng 400, yun yung tithes mo, mga kapatid, hindi ka masaya. Unang-una, kaya ka hindi masaya na nagbigay ng tithes mo, kasunod na yung offering, at kasunod na lahat, mga kapatid, sapagkat hindi ka nagsasabi ng totoo. Pero alam nyo ba, makinig kayo, kahit 100 pesos lang yan, pero kung totoo ka, masaya ka. Walang pagpipigil sa ating saloobin. Nakikinig tayo? Walang grief, walang sadness, walang kalungkutan. Bakit? Sapagkat maging doon, ultimo sa maliit na bagay, ay nagsasabi ka ng totoo. Amen! Ha? Tinan nyo to. Alam mo pag honest ka, tinan nyo to. Let's go to Luke 18. Luke chapter 8, verse number 15. Luke 8:15. Alright, nandiyan na kayo, amen. Luke chapter 8, verse number 15. Sabi ng Bible dito, tinan nyo to ha. But that on the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. Sino yun? Yun yung mga honest. Alam mo, pagka ang isang honest, mga kapatid, nandoon ka lagi sa good ground. Amen. At anumang marinig mo, kapatid, ay nagiging honest ka. Meron kang good heart. Amen. Kaya pag narinig mo yung salita ng Diyos, anong sabi niya? You keep it, and then, pag kinip mo yung salita ng Diyos, bring forth fruit with patience. Yan yung honest. Amen. In Acts chapter 6. Come on. Acts 6:3. Acts chapter 6. Verse number 3. Sabi ng Bible dito, verse number 3.
Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report. Napansin nyo? Ang hinahanap lagi ng Panginoon is an honest person. Honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Nakikinig kayo mga kapatid? Anong laging inaanap ng Diyos mga kapatid? Honesty. Honest person. Now let's go to Romans 12. Romans 12:17. Romans chapter 12, verse number 17. Verse number 17, sabi na Bible dito, verse number 17. Recompense to no evil, at recompense to no man evil for evil. And then what next? Provide things honest in the sight of all men. Amen. Ano sabi ng Panginoon? Recompense to no man evil for evil. Provide. Anong ibig sabihin yung word na provide? Do what is right. Amen. Do what is right. Provide things honest in the sight of all men. Mga kapatid, wala nang ibang pinakamasayang tao sa isang taong honest sa harapan ng Diyos at sa lahat ng tao. Walang sasaya dyan. Alam mo, pag honest ka, mga kapatid, wala kang katatakutan. Amen, mga kapatid. Wala kang katatakutan. Kaya sabi ng Biblia dito, hindi ka natatakot, pero alam mo ba, pagka hindi ka honest, tunog lang ng butiki, matatakot ka, magugulat ka. Huy, ano yun? Parang kumakatok, maniningil Butiki lang yun. Di ba? O, tinan ba, pag hindi ka honest, mga kapatid, nagtatago ka sa mga inuutangan mo. Come on. Hindi masamang mangutang, pero kung honest ka, nagbabayad ka, kahit magkano inuutang mo, sapagat nagbabayad ka, wala kang dapat katakutan. Naano man yung sinasabi ko? Maging yung mga mayayaman, nakakautang din yan, pero nagbabayad sila. Problema sa atin, 10 piso, hindi pa natin nababayaran. 10 piso lang yun. Paano ka nakautang ng 10 piso? 1 stick of cigarette. In English ko kasi kaya hindi naintindihan ng iba. Another verse. Tingnan nyo ito 2 Corinthians 8:21. I hope natututo tayo mga kapatid. 2 Corinthians chapter 8 verse 21. Okay, nandiyan na kayo mga kapatid. Ano sabi ng Bible dyan? Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of man. Amen. Alam nyo, bakit natutuwa ang Diyos sa cheerful giver? Sapagat ang nasa loob ng cheerful is, ang nakita ko dito, honesty. Honesty. Amen. Honesty. Kaya sabi ng Panginoon, gumawa tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. That's honesty. Sabi nga natin, old sayings mga kapatid, honesty is the best policy. Naririnig ko na yan, elementary pa lang ako. That was 1945. Philippians 4:8. Let's go to Philippians 4:8. Ano sabi ng Bible dito? Philippians 4:8. I hope nakakasunod tayo, amen. Ano sabi ng Bible dito? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, amen. Whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you.
Kapatid, wala kang kalungkutan. Kapatid, kung may kapayapaan ka mula sa Diyos. Kaya nga pag ikaw ay honest mga kapatid, mapayapa ka lagi. Hindi ka takot, hindi ka nalulungkot, masaya ka lagi. Kaya nga sabi ko sa mga kasama ko dito, magkano yung allowance ninyo? Pero mag-tithes kayo. Magkano nga lang yung allowance natin mga kapatid? 100 pesos na nga lang. Ibinili mo lahat ng kape. Mari. Ewan ko, yung iba mga kapatid, hindi talaga nasasarapan sa rice coffee. And ito na yung rice coffee, libre na, bibili pa ng 3-in-1, lalagyan ulit yung rice coffee. So hindi na yung 3-in-1. 4-in-1 na yun. Hindi lang, 5-in-1 yun. Bakit? Kasi habang niluluto yung kape, nasasawsaw yung basa na kulay itim. Kaya lalong umitim yung rice coffee. Kaya pag tinikman yung rice coffee, bakit parang may lasang iba? Special yun na flavor. Huwag mo nang tanungin. Amen. Now another verse, let's go to Proverbs. Proverbs 11. Proverbs chapter 11. Proverbs 11, verse number 1. Tingnan nyo, no? Ano sabi ng Biblia dito? A false balance is abomination to the Lord. Amen. Yung maling timbang, maling sukat. Kaya mga kapatid, pag nagbebenta tayo, huwag tayong mandaya. Huwag niyong gayahin yung mga mason. Ha? Sasabihin, parang tabing ito, brad. Di ba, pastor, dayain na lang natin konti. Okay na yan. Pero sabi ng Biblia, a false balance is abomination to the Lord. But a just weight is His delight. Amen. Saan masaya ang Panginoon? Doon sa nagsasabi ng totoo. At pag ikaw ay nagsasabi ka ng totoo, mga kapatid, lagi kang masaya. Bakit? Totoo yung sinasabi mo. Pero pag hindi ka nagsasabi ng totoo, nagsasabi ka ng hindi totoo, kasinungalingan, mga kapatid, hindi ka masaya sa kasinungalingan mo. Yeah, amen. Ang sasabihin ko sa inyo, kung meron mang pinakamalungkot na tao, yung taong sinungaling. O parang yun nasa lubong ko kanina, saan ka pupunta? Pastor, pinabili kami ng ganito, balik ka. Sinungaling ka eh. Di ba? Hindi ko na sasabihin ng pangalan kung sino yon. Siya yon. Proverbs 20:23. Anong sabi niya? Diverse weights are an abomination unto the Lord. A false balance is not good. Amen. Yung nandadaya hindi maganda. Yung mandaraya hindi mabuti. Pero yung nagsasabi ng totoo, laging may kapayapaan yan sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, God loveth a cheerful giver. Bakit? Honest yan. Number 2, anong meron na nakapaluod sa word na cheerful? Number 1, honest. Honesty or honest. Number 2, you know the word honest? Good and truthful. Not lying. Not stealing. Not cheating. Free from fraud or deception. Upright. Diyan masaya ang Panginoon. Diyan natatatsan Diyos. Nakikinig tayo mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Amen. Obedience is better than sacrifice. Kahit gaano katindi ang sakripisyo mo mga kapatid, kung hindi ka naman masunurin mga kapatid, walang kasiyahan ng Diyos diyan. So cheerful giver, anong meron sa word na cheerful? Honest. Pangalawa, anong meron sa loob ng cheerful na yan? Faithful. Amen. A faithful giver
A cheerful giver is a faithful giver. Faithfulness is one of the characteristics of God's ethical nature. Ha? Alam niyo ba kung sino ang Diyos natin? Faithful. Isaiah 25, verse number 1. Punta natin ito. Isaiah 25, verse number 1. Sabi na Bible dito, O Lord, Thou art my God. I will exalt Thee. I will praise Thy name. For Thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithfulness and truth. Yan yung Diyos natin. Another verse, Proverbs 14. Let's go to Proverbs. Proverbs chapter 14. Proverbs, magbuklat kayo para hindi kayo matulog. Amen. Proverbs 14 in verse number 5. Ano sabi ng Bible diyan? A faithful witness will not lie. Alam niyo naman na magkakarugtong ito mga kapatid. Ha? A faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. And then, I hope, maganda itong bubuksan natin, 28. Verse number 28. Sabi ng Bible diyan, ito na lang. Anong verse yung shall abound with blessings? 20. 28. Yan, 20. Alright. Sabi ng Bible dito, a faithful man shall abound with blessings. Maliwanag yan. Amen. Yeah? Kaya anong meron sa loob ng cheerful na yung mga kapatid? Alam mo, pag faithful ka, lagi kang masaya. Amen. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi ka malungkot. Walang malungkot na faithful sa Panginoon. Walang faithful na hindi binibless ng Diyos. Amen. Kaya kung faithful tayo sa giving mga kapatid, doon naaantig ang puso ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng Bible dito, verse number 20, a faithful man shall abound with blessings. Look at that mga kapatid, plural yan. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Kaya yung nagmamadaling yumaman mga kapatid, mapapahamak ka. Pero yung faithfulness, walang napahamak na faithful sa Diyos. Pero lahat ng faithful sa Panginoon mga kapatid, pinagpala ng Diyos at pinagpapala ng Diyos. At kailanman hindi yan mamumulubi hanggat faithful ang isang taong naglilingkod sa Panginoon mga kapatid, mananagana ka sa pagpapala ng Diyos. Hindi ka mauubusan ng blessing. Amen. Bakit? Faithful ka eh. Tignan niyo mga kapatid. Faithful kayo sa soul winning. Faithful kayo sa tithings. Faithful kayo sa pagbibigay. Faithful kayo sa church attendance ninyo. Faithful kayo sa prayer. Faithful kayo mga kapatid sa mga services ninyo. Lahat ng anggulo ng ating Christian life. Let's be faithful mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Bible dito, faithful men shall abound with blessings. Bakit? Katangian ng Diyos yan eh. Yung tagapagligtas natin, si Kristo, faithful yan hanggang kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Kahit mahirap yan, faithful pa rin yan. Kahit nagdudusa hanggang doon sa pagdudusa ng cross ng Kalbaryo, nananatili at kailanman hindi magbabago ang faithfulness ng Panginoong Jesucristo sa atin. That's why, brethren, ladies and gentlemen, members of this church, kids, hanggang sa mga fathers, hanggang sa mga lola, hanggang sa mga lolo, lahat tayo na member dito kapatid, lahat ng mga nakikinig sa Facebook, let's be faithful to God. Sapagkat dyan masaya ang Panginoon, dyan naaantig ang puso ng Diyos mga kapatid pagtapat ka.
Tingnan niyo to. Ang sabi ko sa inyo kanina, faithfulness is one of the characteristics of God's ethical nature. In 1 Peter, last verse na babanggitin ko sa inyo. 1 Peter 4:19. Ano ang sabi ng Biblia dyan? 1 Peter 4:19. Basahin natin lahat. Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Mga kapatid, kahit na on and off tayo, minsan lulubog tayo, lulutang tayo, hindi po steady yung faithfulness natin. Ha? Ito nakakalungkot. Makinig kayo. Huwag kayong papayag, kung totoong anak ka ng Diyos, ganito. Huwag kang papayag na yung trabaho mo ang mag-control sa Christian life mo. Hindi ka lalago. Ha? Alam mo, pinakamagandang batayan na walang pagkakamali para patungong ka sa katapatan sa Panginoon, yung attitude ng Diyos sa iyo. Hindi nyo yata naintindihan yon. Ulitin ko. Ang sigurado 100% na walang pagkakamali upang ang Christian life mo, yung relasyon mo sa Panginoon ay maabot man lang natin yung katapatan, ay yung katapatan ng Diyos sa atin. Yung katapatan ko pwede magbago. Yung katapatan na ninyo pwede magbago. Pero si Kristo hindi magbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga sabi ng Bible dyan, mga kapatid, anong sabi niya dyan? Sa binasa natin, balikan natin sandali yon. Gusto kong ulitin sa inyo na basahin. 1 Peter 4:19. 1 Peter 4:19, ano sabi ng Bible dyan? Wherefore, let them that suffer according to the will of God. Kaya hanggang sa suffering natin, hanggang sa may problema tayo, o anumang suffering yan, anumang pagsubok yan, anong sabi ng Bible dyan? Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Kapatid, salamat na lamang. Pare-pares tayo dito na wala na po tayo dito. Hindi tayo makakapagpatuloy kung hindi faithful yung tinitignan natin, mga kapatid. Kaya sabi ng Diyos, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mula pasimula hanggang sa magpakailanman, faithful ang Panginoong Hesukristo sa iyo. Kaya ano sabi ng Panginoon? God loveth a cheerful giver. Anong meron doon sa loob ng cheerful na yan? Honest, faithfulness. Honesty, faithfulness. Na mga kapatid, ano sabi ng Panginoon? For God loveth a cheerful giver. Be a cheerful giver this afternoon. Amen? Be a cheerful giver. Pag nagbigay tayo, at maging kayo mga ushers, dapat pag usher ka, ikaw ang unang-unang magbibigay. At pag ikaw ay usher sa offering, dapat naka-smile ka. Bakit? Ikaw ang unang magbibigay. Amen, mga ushers? Huwag na kayong mag-usher dyan kung hindi kayo ang unang-unang magbibigay. Kayo makita nyo dito bilang pastor, ako una ang magbibigay. Hindi ako papayag na nag-i-enjoy kayo sa giving, ako hindi. Come on, amen.
Tingnan niyo mga kapatid, why God loveth a cheerful giver? Sapagkat cheerfulness, nandyan yung honesty. Alam mo, pag honest ka, lagi kang masaya. Lagi kang peaceful. At pag faithful ka, walang tatalo. Ano sabi ng Biblia? A faithful man shall abound with blessings. Tumayo po tayo. Come on. Let's come to God with our family. Come on. Huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa na lumapit sa Panginoon kasama yung ating mga anak, kasama yung ating pamilya. Come on mga kapatid. At ang pinakamaganda, ang nananalangin dyan yung tatay. Ano po ang hamon ngayon pong hapon? Cheerful giving. Cheerfulness. Sapagkat ang nakapaloob yan sa word na cheerful, why God really love those cheerful giver. He loved so much those cheerful giver. Because cheerful giver is an honest giver. Cheerful giver is a faithful giver. Are you faithful? Are you honest with your giving? Opo, alam nyo, lahat po tayo nagiging dishonest. May mga pagkakataon na ganyan. Pero mga kapatid, hindi pa huli lahat. Para may ayos natin yung hindi dapat maayos na maaring na matagal na natin nakasanayan sa ating pagbibigay. Be honest with your giving. Be faithful with your giving. Because God loveth a cheerful giver. Dakilang Diyos na mapagbalot makapangyarihan po sa lahat ngayong pong hapon. Salamat po sa ginawa niyo po sa amin, Panginoong Diyos. At hindi lamang po sa area, Panginoon, ng pagbibigay, dapat kami maging honest, maging faithful, kundi lahat po ng area ng aming pong buhay bilang mga anak po ninyo, Panginoon. Masumpungan niyo naman kami, Panginoon, na honest, na faithful, Panginoon. Because we believe, oh God, that you really love a cheerful giver, oh God. Salamat po at humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan pagkukulang, Panginoon. At pagpalain niyo po ang inyong po mga anak, pagpalain niyo po mga pamilya, Panginoon, bawat pamilya na nandito dito. Pinupuri kayo namin, O Diyos, pinapasalamatan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.